Pinaghahandaan na ng Department of Labor and Employment at ng Philippine Overseas Employment Administration ang isang worst-case scenario sa lagay ng mahigit 200,000 OFW sa Qatar. Yan daw ay kung mag-alisan ang mga Egyptian employer ng libo-libo nating mga OFW doon. Nakatutok si JP Soriano. Sa pulong ng DOLE at DFA kanina, napag-alaman ng pamahalaan na nasa mahigit 150,000 na Egyptian nationals ang naninirahan o may negosyo sa Qatar, ang posibleng umalis o di kaya paalisin sa Qatar. Ito ay matapos putulin ng ilang Arab nations kabilang ang Egypt ang kanilang ugnayan sa Qatar. Ayon sa DOLE, posibleng kalahati o higit pa sa bilang ng mga Egyptian nationals sa Qatar ay may mga empleyong OFWs na karamihan ay domestic helper. If these Egyptians suddenly go home or expelled from the country, what will happen to these household service workers? They will suddenly find no places to stay in. A salary is just a second problem. Sa ngayon, may naghihintay pang mahigit 100,000 job orders o alok na trabaho ang Qatar para sa mga Pilipino. Pero dahil suspendido pa rin ang pagpapadala ng mga bagong OFW sa Qatar, nakahold ang Overseas Employment Certificate para sa mga trabahong ito. Sabi kasi ng DOLE, paiiralin pa rin ang suspension sa deployment sa Qatar para sa mga new hires na hindi pa napoprocess ang OEC. Pero lahat na may mga OECs na ay paalisin. Ang problema, umalma raw sa DFA ang embahada ng Qatar dito ayon sa DOLE. Parang nag-express daw ng huge disappointment ang ambassador ng Kuwait, ng Qatar. Bakit daw nag-ban? Sabi ko, hindi naman kasi ban ang term. It's a very strong word naman. Kasi sabi ng Qatar ambassador, parang nagtitake sides daw kung may ban. Sabi ko, hindi. We're taking it from the context na protection. Dahil may problema sa Qatar, pangamba ng ilang OFW groups, baka manamantala ang mga illegal recruiters sa pag-recruit ng mga Pinoy sa iba pang Middle East countries o iba pang bansa. Sa Anti-Illegal Recruitment Summit kanina, sinabi ng ACTS OFW Party List na may mga impormasyon silang natanggap na may mga illegal recruiters ang naghahanap ng mga mabibiktima mula sa mga naapektuhan sa kaguluhan sa Marawi. Posible rin daw na ipasok at mabiktima ng mga human traffickers ang mga naroon. Now, because of the conflict in Mindanao, we have a frequent or numbers of Arab nationals that are very frequent in Mindanao doing the recruitment and taking advantages of what is happening in the Mindanao. For the purpose of strengthening the investigation, protection against human trafficking and illegal recruitment. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.